it's be inspired again, Sister M. It's a Sunday, of course. No? Marami na po tayong episode na tinalakay po. Probably, our theme for today, brothers and sisters, is almost similar or the same doon po sa mga nakaraan po nating mga what we call this theme, mga tema po natin. Let God's promises, yung pangako ng Panginoon, shine on our problems, sa ating po mga problema. You know, brothers and sisters, pag ang tao po may problema, in colloquial words, basag ang mukha. Di ba? Tinagtakloban ng langit at lupa. No, pag may problema ka sa sakit, may problema ka sa financial, may problema ka sa relationship, may problema ka sa anak, problema mo sa magulang mo, even nga problema mo sa trabaho mo, o kaya problema mo sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo. Yun po ang nakakagiba po ng ating pong pananaw sa ating pong buhay. Pero may mga pangako ang ating Panginoon pagka po tayo may mga problema. Ito po yung ating pong pag-uusapan po dito po sa episode po na ito. Number 1, God promise of His presence. Yung pong ang Panginoon po, ang pinangako niya po sa atin, lagi po siyang nasa atin. 24/7, di ba? Unlimited time nandun po sa atin. Even tayo po ay natutulog. My dear brothers and sisters, hindi po siya natutulog para sa atin, no? Sa ating Panginoon, no? Anong sabi sa scripture, Sister Ems? In Isaiah 43 verse 2 says, "When you pass through the waters, I will be with you. Amen. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze." Literally, yung pong word of God galing po kay Isaiah 43 verse 2, parang napaka-literal, di ba, Sister Ems, na ang sabi ng Panginoon, pagka daw po tayo ay lumakad sa tubig, kasama natin siya. Kasama natin ang ating Panginoon. Pag daw po tayo ay tatawid sa river, sa ilog, hindi tayo maaanod, hindi tayo matatangay. Kasi kasama natin ang Panginoon. And when we walk, itong maganda. Yun, pag po tayo lumakad sa apoy, sa fire, hindi po tayo masusunog. We will not be burned. The flame will not set us ablaze. No matter what problems we face, brothers and sisters, God promised to be with us. His presence is constant. Ibig sabihin yung walang tigil. Walang pagitan, nandun siya lagi, even in the darkest moment of our life. Amen. Kahit po yung parang pinagtakluban ka ng langit at lupa, nandun pa rin ang ating Panginoon. So instead of overwhelming by our problems, brothers and sisters, remember that God walks through us in every trials. Amen. Sa ating po mga pagsubok, kasama po natin siya. Nandun po siya, gising po siya, umaalalay sa atin. No? His promises of presence being para bang nagbibigay sa atin ng comfort, and strength, binibigyan tayo ng lakas, reminding us that never be alone, na hindi tayo nag-iisa. And di ba, Sister Ems, ang dami na nating naranasan yata ng gano'n na pagsubok sa buhay, especially financial, naalala ko nung nagkasalukuyan nag-aaral po ang mga bata, siyempre, minsan overwhelmed, lalo na po yung katabi ko. Overwhelmed po yan sa mga pangangailangan. Lalo na po, magsasabay-sabay po yung 5 na nag-aaral. Sabay-sabay po sila mag-tuition fee. Ako po ay tulog na tulog. Kasi, alam mo naman, alam ko nandyan ang Panginoon. Sabihin niya sa akin, tulog ka ng tulog. Yung mga anak mo, mag-e-exam. Sabi ko, kailan? Next week. Mama naman, next week pa pala Hanggang sa nasanay ni Sister Emma sa mga sagot kong gano'n. Nasanay kasi Brother Vic, yung pinanghawakan ko na yung mga pangako ng Panginoon Psalm 23. And then, saka naranasan din natin. Naranasan din natin yung mga biyaya ng Panginoon. Na, alam mo, sa totoo lang, kaya nga ang dasal po is our daily bread. Hindi po monthly, hindi po yearly bread. Di po ba? Kasi po, ang araw-araw po na paghingi natin, pagtawag natin sa Kanya, pagka po monthly, pagka po yearly, parang wala ng thrill ang buhay.
Kasi naka-prepare ka na, naka-impo ka na. So, my dear brothers and sisters, ang Diyos po, ang presensya po ng Diyos, lagi pong nasa atin. Hindi niya po tayo iiwanan. There was a time, Sister Emma, ay nagkaroon na diagnose sa kanyang breast. Ang sabi ng doktor is symptoms for cancer itself. So, siyempre, makaka-overwhelm. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya na ako mismo na-overwhelm doon sa problema. Can you imagine na saan ka kukuha ng pampagamot? Yun ang kagad Huwag na muna yung mamamatay. Kasi ano pa naman, gagamutin pa naman. So, saan ka kukuha nun? But God strengthened me and Sister Emma. We pray and we ask the Lord to intervene. And the Lord kasi nagbigay naman ng pamamaraan ng Panginoon That was 20 years ago? Yes. 20 years ago. More than 20 years na po. So, ang Panginoon po, lagi pong nasa atin. Ang presensya ng Diyos, bibigyan ka ng comfort at bibigyan ka ng kalakasan. Amen. God promise of strength. Ito na yung sinabi ko kanina. Comfort and strength. No? Ako na magsasabi. Sabi po sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Paborito ko ito, Sister M, kasi totoo naman sa lahat ng bagay po, ang Diyos po, si Kristo po, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kalakasan saan? Kalakasan ng kanyang pag-ibig. Kalakasan na para magpasensya tayo. Kalakasan po na tayo po maniwala sa kanya. In Bisaya, musalig niya. No? Na wala kang ibang aasahan kundi ang ating Panginoon. Minsan po kasi may may kakilala ako. Pag bumaha po sa kanila, mag-PPM sa akin, Brother Vic, baha na naman. Grabe na naman. Lagi ko pong payo, ang Panginoon hindi magpapabaya. Instead na tumingin tayo sa baha, tumingin tayo sa Diyos. Kasi, ang Diyos naman ang ano yan sa totoo lang, yung baha darating, pero aalis din yung baha Mawawala din po yung baha. Huhupa din po ang baha. God always give us strength. Di ba? Sir Ems, anong mga kalakasan yung mga naranasan natin? Hindi mo na mabilang. No? Ito yon yung may mga pagkakataon na parang talunan ka ba? Di ba? Talunan ka. Siyempre, negosyo. Akala mo, okay ka na, winner ka na. Then later on, talo ka pala. Siyempre, manghihina ka talaga. Magmumukmuk ako. Pero ang pagmumukmuk ko naman, hindi ka tulad ng lumang buhay. Ang pagmumukmuk ko naman, Blessed Sacrament. Ang pagmumukmuk ko naman, Rosario. Kasi, doon ako po kumukuha ng lakas Every time na ako po ay nagpupunta ng Blessed Sacrament, hindi ko na sinasabi kay Sister Emma, may mga pagkakataon na siyempre, overwhelmed ka. Ayaw mo nang sabihin din yun ng problema sa kanyang mag-isawa. Kasi gusto mo rin magaan niyang dalhin. So, ang gagawin ko, pupunta ako kay Lord. At doon po, iiyak? Yes. Nireklamo? Yes. Kapatid, nagrereklamo po ako. Umiiyak po ako. Pero after may iyak, after may reklamo, I ask forgiveness to God. And I ask the Lord for the strength. And true enough, ang strength po, mararamdaman mo, kapatid. Let this promise of strength shine on our problems, brothers and sisters. Empowering us to face. It is, if any, meron kang confidence and courage Sister M, pagkata talagang nasa iyo ang Panginoon. Pag dumating yung mga manghihina ka, magwiwik ka, bibigyan ka rin niya ng kalakasan. Third, God promise of provision, yung mga ipagkakaloob niya sa atin. Ano sabi niya sa scriptures, Sister M? In Philippians chapter 4 verse 19 says, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Kailan po nagkulang ang Diyos sa buhay po natin? Sige daw po, ako magtatanong. Tayo po, nakasama po natin ngayon. Kailan nagkulang ang Diyos, Sister M, sa buhay natin? Minsan, akala mo wala Di ba? Akala mo wala. Pero ang Diyos, nandyan lagi. It's always suffice and provide for everything that we need, brothers and sisters. Needs. Hindi wants. Correction. Worry and anxiety often accompany our problems, brothers and sisters. Especially when we face financial, pera, o material na bagay. But God promises to provide
for all our needs. All, lahat po ng ating pangangailangan. Hindi po yung sabi natin ito lang. No. Lahat ng pangangailangan. Kapatid ko, i-share po namin ni Sister Emma yung mga bata from the doctor to the pilot. Sige po. Paano ko isasalarawan? Madalas ko na po i-share yan eh. By faith and by the provision of God. Yung doktor po, si Maribay, naging doktor, it is because provision ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagpakita ng daan para po ito po ay ma-accomplish. Yung pong piloto, yung bunso, ganun din po. Yung pangalawa namin, naging IT sa biyaya ng Panginoon. Yung pangatlo namin, naging nurse. It is because of the provision of God. And ang pang-apat, ang pag-iiskwela niya, hindi nga po bumibili ng libro yun eh. Sa totoo lang, magugulat na lang po kami. Bakit? Kasi merong ginagamit ng Panginoon to provide everything in our life, brothers and sisters. Di ba, Sister Ems? Ang napakarami nating karanasan para doon sa ano na yon. Number 4, God promise of peace, kapayapaan. Sige daw, Sister Ems. In John chapter 14 verse 27 says, "Peace I leave it with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Problem can steal our peace, ang kapayapaan po. Leaving us feeling anxious, no? And unsettled. Inaagaw niya eh. No? Yet, Jesus promises us that peace that surpasses understanding. Yung ating hindi mo mapatong. A peace that remains even in the midst of our turmoil. Even in the midst of our difficulties, even in the midst of our galit, my dear brothers and sisters, yung kapayapaan po na yun, even in the midst of our trials, brothers and sisters. Let this promise shine on our problems, brothers and sisters, calming our heart and mind with peace. Yun nga, doon nga po na anuhan yung stress eh. Nagkakaroon ng sakit sa puso, nagkakaroon ng atake. It is because walang kapayapaan eh. Ang sabi po ng ang Panginoon, ang pangako po niya, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kapayapaan, ito'y para sa inyo. Kapayapaan, hindi kayang ibigay ng mundo. No? Kasi, ang kapayapaan na binibigay ng mundo, temporary. Ang kapayapaan binibigay ng ating Panginoon, wagas, walang hanggan, brothers and sisters. So let this promise of God of peace shine in our problems, calming our heart para payapain po ang ating kalooban at ating kaisipan because of His peace, brothers and sisters. Last, God promised victory, victorious, victor. Kaya nga Sister Emma daw, victorious siya kasi because ang husband niya ay si Victor. Sister Em, sige nga. God's promise of victory, that's according to 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Yes. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. You know, siguro po ang masasabi kong victory personally sa akin, one is, as I have always shared to you my old life, na ganito ang bulok ang buhay, ganito pamamaraan, pero because of the Word of God, because of Jesus Christ, because of the renewal, because of the outpouring of the Holy Spirit, nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng metanoia, sudden change, no? Yun ang paborito ko, metanoia. Yung changes po na yun na ang Panginoon lang po ang nagbibigay sa atin. Kaya po yung every problems, as for me, it's an opportunity to experience God's victory. Kasi paano ka magiging victory kung walang battle? Amen. Diba? There is no victory without battle, brothers and sisters. There is no crown without cross. Oh, diba? He has already overcome the world. Ang ating Panginoon na overcome na po ito. Talo na po ito. No? Umaapila lang. We too can overcome the struggles, brothers and sisters. Instead of focusing to the size of our problems, focus on the victory of God as He promised. He is faithful to lead us into triumph. Yung victory natin, yung panalo po tayo. Di ba, kapatid, sa totoo lang po, titignan po natin, ito pong cross ko po na ito, kung tititigan mo po siya, mako-close up po siya. Pero meron po itong medal, miraculous medal, si Mama Mary. Pag kay Jesus ka nakatutok, makikita mo pa rin po si Mama Mary. Di ba? Blurred.
Kasi kay Jesus ka nakapokus. Pag tinignan mo si Mama Mary, ang ano mo naman, makikita mo pa rin si Jesus, pero medyo blurred. So, tayo rin po, kung nakapokus tayo sa problema, hindi natin makita ng gusto si Jesus. Nakikita natin blurred, kaya hindi tayo maniwala. Pero kung nakapokus kay Jesus, my brothers and sisters, for sure, si Jesus po ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa lahat ng bagay. Amen. Amen. When we allow God's promises, brothers and sisters, to shine on our problems, we change our perspective. Instead of being consumed by our struggles and difficulties natin, we are filled with hope, peace, and confidence. God promises are powerful and true. They are meant to give us through the toughest of time. Yung pinakamatindi mo ng problema, brothers and sisters. Hindi po suicide ang solusyon, brothers and sisters. Hindi po pagpapakamatay ang solusyon. Ang solusyon po, ang ating Panginoon. Trust in His promise and let them be the light that lead us out of the darkness. Yung kadiliman po natin, naging topic na rin natin ito, Sister Ems. Ang nakakagapi po ng dilim ay ang liwanag. Pero ang dilim po, hindi makakagapi ng liwanag. Subukan mo, magdala ka ng dilim, papunta sa liwanag. Mawawala ang dilim. It is because liwanag talaga mas makapangyarihan. At ang liwanag po natin, si Jesus. Siya po ang lagi nating angkinin na liwanag sa ating pong buhay. Manalangin po tayo. Sister Ems? Lord God, thank you for the promises that you have given unto us. Your word, as we face the challenges of life, help us to focus on your promises rather than our problems. Let your truth shine brightly in our hearts, giving us peace, strength, and hope. We trust in your faithfulness, O God, knowing that you are with us and that you will lead us to victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.